Dominant Protector. Credit to the author. 5,821-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nagliwanag ang mga mata ni Shenjin at tumango, "Boss, tama ka." Dahil sa hitsura at pinagmulan ng pamilya ni Yvonne, kung madali lang siyang habulin, malamang ay hinabol na siya ng iba. Hindi ako maaaring sumuko. Hanggat hindi ako sumusuko, tiyak na magkakaroon ako ng pagkakataon. Mabuti naman at nakakapag-isip ka ng ganito. Tara, tapusin na natin ang pagkain at bumalik muna tayo. Maraming pagkakataon papunta sa pinakahilagang isla, at darating ang panahon na mapapatingin mo si Yvonne sa iyo sa ibang paraan. Nakahinga ng maluwag si Terence. Mabuti na lang at hindi naman lubusang nasaraan ng loob si Shenjin. Hindi madaling maging matchmaker, tutal, naalala ni Terence ang sampa ang ginawa niya noong pinangasiwaan niya ang kasal nina Rowan at Rowena noong nasa Commonwealth pa sila. Paano niya ito nakalimutan ng ganoon kabilis? Sa pagkakataong ito, kahit na matagumpay ang matchmaking, hinding-hindi siya maaaring maging tagapag-ayos ng kasal na iyon. Mas kaunti na ang tao sa restoran nang matapos kumain sina Terence at Shenjin. Bukas ng umaga pa lang matatapos ang pagkarga ng kargamento ng mga karwahe ni Mike, kaya kinailangan pa nilang maghintay hanggang sa oras na iyon bago umalis. Iniisip ni Terence na bumalik muna sa Sky Elixir Dispensary at bumalik kapag sumikat na ang araw, ngunit hindi nagtagal at sumikat na ang araw, at maaaring natapos na ang pagkarga at pagbaba ng kargamento ng barko ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Habang pabalik sa kwarto, sandali na nag-alala si Shenjin, pagkatapos ay sandaling nagmayabang. Sinabihan siya ni Terence na matulog muli, kung sakaling magkaroon siya ng split personality. Naalala niya na may utang pa pala siya kay Jerry ng Mountain Gay Spill, kaya nagpasya siyang pumunta sa kanyang kwarto. "Kuya Jerry, nakapagpahinga ka na ba?" "Ako si Terence." Mabilis na binuksan ni Jerry ang pinto. Mukhang hindi siya nagpapahinga. "Lil Bro Linford, mabuti at pumunta ka rito para bisitahin ako." "Tuloy ka." Iniisip ko kung dapat ba kitang hanapin, pero natatakot akong maistorbo ang pahinga mo, kaya hindi ako pumunta. "Kuya Jerry, kung may kailangan ka, pwede mo akong hanapin anumang oras. Hindi mo kailangang maging magalang." Nakangiting sabi ni Terence habang sinusundan ito papasok sa silid. Matapos magsara ang pinto at ma-activate ang restriction, kumuha si Terence ng isang bote ng jade. "Kapatid na How, ito ay isang Mountain Gay Spill. Ibalik mo ito at iulat mo ang iyong misyon." "Lil Bro Linford, nakagawa ka na ba ng Mountain Gay Spill?" Gulat na sabi ni Jerry. Sabik niyang kinuha ang bote ng jade at binuksan ito. Umangat ang mahinang amoy ng tableta. Biglang gamaan ang loob ni Jerry, at ang kanyang cultivation ay nagpakita ng mga senyales ng pagluwag. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong inamoy at mabilis na isinara ang bote. Ang Mountain Gay Spill ay hindi niya magagamit sa kanyang kasalukuyang antas. Ang paggamit nito ay magdudulot lamang sa kanya ng pinsala at walang benepisyo. Isa talaga itong Mountain Gay Spill, at isa pa itong Special Grade Peak Grade Mountain Gay Spill. Gulat na tiningnan ni Jerry si Terence. Ang ganitong kalidad ng Mountain Gay Spill ay hindi kayang gawin ng kahit sinong Mystic First Level Refiner. Kahit ang isang Mystic Second Level Refiner ay hindi magagarantiya na makakagawa sila ng espesyal na kalidad ng Mountain Gay Spill, hindi ba? Higit sa lahat, gaano nakatagal mula nang makuha ni Terence ang Mountain Gay Stone. Isa lamang itong halimaw na nagpipino ng mga peel. Bahagyang ngumiti si Terence, "Kuya Jerry, ginawa ko talaga itong Mountain Gay Spill gamit ang Consciousness Refinement Fire. Kung maaari, iminumungkahi kung sanayin mo pa ang iyong kamalayan at subukang bumuo ng Consciousness Refinement Fire. Malaking tulong ito sa iyong alchemy skills." Natigilan sandali si Jerry, pagkatapos ay tumango siya ng may seryosong ekspresyon. "Salamat sa iyong paalala, kapatid na Linford. Hahanap ako ng paraan para patatagin ang aking banal na sentido. Kung may pagkakataon sa hinaharap, hahanap din ako ng ilang paraan ng paglilinang ng banal na sentido para malinang at susubukang paikliin ang apoy ng banal na sentido sa lalong madaling panahon." Nang mabaygo sina Jerry, Jonas, at ang iba pa na bumuo ng isang Consciousness Spellfire, hindi niya ito masyadong binigyang pansin.
Tutal, ang kawalan ng consciousness Pilfire ay hindi nakakaapekto sa alchemy. Tutal, pamilyar pa rin siya sa totoong Chi Pilfire na may iba't ibang katangian. Pero matapos makita ang espesyal na kalidad ng Mountain Gaze Pill ni Terence, napagdesisyonan niyang kailangan niyang humanap ng paraan para mapalakas ang kanyang loob. Hindi lamang niya kinailangan na palamigan ang apoy ng Pildores, kundi kailangan din niyang magkaroon ng sapat na lakas ng espiritual na pandama upang suportahan ang espiritual na apoy ng Pildores upang pinuhin ang isang pagan ng mga Pildores. Bagamat hindi ito magagawa sa maikling panahon, kailangan din itong seryosohin. Kung matagumpay na makakabuo si Kuya Jerry ng isang Spirit Sense Pilfire, naniniwala ako na sa husay ni Kuya Jerry sa alchemy, tiyak na magkakaroon ka ng malaking tagumpay. Ngumiti si Terence. Kung gayon, magpapasalamat ako sa iyong mabubuting salita. Ngumiti si Jerry at sumaludaw gamit ang kanyang mga kamao, dahil gusto mong linangin ang iyong banal na pandama, walang kahihiyang hihingi ako sa iyo ng pabor, Lil Bro Linford. Napakagalang ni Kuya Jerry. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Basta't kaya ko, hindi ako magdadalawang isip na gawin iyon. Seryosong sabi ni Terence. Talagang nagpapasalamat siya kay Jerry. Hindi pa kasama rito ang katotohanang lagi niyang inaalagaan ang Heavenly Pill Pavilion, ang batong pangbundok at ang recipe ng pampawi ng kaluluwa ang mga bagay na pinakakailangan niya. Malaking tulong sa kanya si Jerry. Tumawa si Jerry. Kung gayon, magpapasalamat ako ng maaga, kapatid na Linford. Sa totoo lang, itinago ko lahat ng damo ng kamalayan na binigay mo sa akin. Tungkol naman sa batong gaze ng bundok, ginamit ko ang sarili kong mga gamit para ipagpalit dito. Ngayon, hindi ko na mabuo ang apoy ng tableta ng kamalayan, kaya imposibleng gawin ang tableta ng pagpapatibay ng espiritu. Ngunit upang malinang ang kamalayan, ang tableta ng pagpapatibay ng espiritu ang pinakamahusay na bagay, kaya agad na naunawaan ni Terence ang ibig sabihin ng Jerry. Gusto niyang tulungan siya ni Terence na gawin ang elixir. Pero maliit na bagay lang ito, ang tabletang pampawi ng spirit ay bahagi ng plano ni Terence, kung tutuusin, at ang paggawa nito ng isa o dalawang beses pa ay hindi naman malaking bagay. Kuya Jerry, huwag kang mag-alala. Kaya kung gumawa ng pampawi ng kaluluwa, ipaubaya mo na lang sa akin ang bagay na ito. Ngumiti si Terence at agad na sumagot. Tuwang-tuwa si Jerry, pati ang Mountain Gaze Pill ni Terence ay may espesyal na grado, paano siya mabibigo sa Spirit Enhancing Pill. Kung mayroon siyang 20 o 30 Spirit Quenching Pills, posible na tumaas ang kanyang espiritual na sentido ng higit sa 10 beses. Sa kasamaang palad, alam niyang isa lamang itong kaisipan. Ang Spirit Quenching Pill ay hindi epektibo sa pamamagitan lamang ng pag-inom nito ng maramihan. Kahit na mayroon siyang 20 o 30 Spirit Quenching Pills, ang mga paghihigpit ay hindi gaanong makakapagpabuti sa kanyang espiritual na sentido. Kapatid na Linford, ito ang halamang pampakalma na ibinigay mo sa akin. Gumawa ka ng pinakamarami hanggat maaari, at ang natitira ay magiging gantimpala mo. Kalahati lang ng matagumpay na mga Pildores para sa pagpapalakas ng espiritu ang kailangan ko. Kinuha ni Jerry ang kahon ng jade na ibinigay ni Terence sa kanya. Naroon pa rin ang mga espiritual na ugat. Kahit kalahati lang ang sinabi niya, inakala talaga ni Jerry na sapat na para sa kanya ang mga 10 table tasks para sa pagpapatibay ng espiritu. Mayroon pa siyang natitirang pera para ipagpalit sa iba pang likas na kayamanan. Kumunat ang noo ni Terence, Kuya Jerry, kung yan ang sinasabi mo, pakibalik na lang ang jade box. Dahil sa relasyon natin, pwede pa rin ba kitang singilin para sa pill refining fee? 5,822. Natigilan sandali si Jerry, pagkatapos ay tumawa siya. Sige, pasensya na. Kung ganoon, hindi na ako magiging magalang. Mula ngayon, ang responsibilidad mo ay responsibilidad ko na. Kung mayroon kang anumang mga tagubilin, hindi ako tatanggi. Masyadong seryoso ang mga sinabi ni Kuya Jerry. Sina Teresa at Milky ay palaging nasa ilalim ng pangangalaga mo, kaya huwag mong maliitin ang bagay na ito. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay ng nakangiti at kinuha ang kahon. Sa katunayan, ayaw man lang ni Terence na inumin ang spiritual sense grass. Maliit na bagay lang ang pagbibigay sa kanya ng 10 o 20 spirit quenching pills, pero kung gagawin niya iyon, malamang na mahihiya si Jerry na inumin ito. Kung ganoon, ayaw niyang abalahin ang sarili niya.
Kapatid na Jerry, noong huling sinabi mo na ang mga ugat na ito ng Spirit Sense ay maaaring hatiin sa 30 hanggang 40 bahagi ng mga materyales ng Spirit Quenching Pill, hindi ba? Inalog ni Terence ang kahon at ngumiti kay Jerry. Tumango si Jerry. Tama. Para maging eksakto, maaari itong hatiin sa 36 na bahagi. Siyempre, palaging may mga pagkabigo. Sa iyong kakayahan, sa palagay ko ay dapat kang makagawa ng 20 tableta, hindi ba? Hey! Kuya Jerry, hindi mo ba ako masyadong minamaliit? Tiningnan ni Terence si Jerry ng kakaiba. Para sa isang normal na refiner, ang 50% success rate ay maganda na, ngunit ang kanyang Shenong Cauldron at automatic refining system ay mga nilalang na hindi ka panipaniwala. Kahit ang 100% success rate ay maituturing na isang pagkabigo, kaya normal lang na lumampas doon. Maaari kayang mataas ang success rate ni Kuya Linford. Gulat na tanong ni Jerry. Ito ay 70%. Ito na ang matapang na hula ni Jerry. Kung tungkol sa 100% na tagumpay, maliban sa Diyos ng alchemy na si Zhang Liju, wala nang iba sa isla ang makakagawa nito. Misteryosong ngumiti si Terence, hindi sinagot si Jerry. Ang kanyang Shenong Cauldron ay isang sikreto, at mas mabuting huwag itong ipaalam kahit kanino, kahit pa si Jerry ay isang taong mapagkakatiwalaan niya. Kuya Jerry, huwag muna nating pag-usapan ang pagkumpleto ng tableta. Ang gusto kong sabihin ay ang mga ugat na ito ng kamalayang espiritual ay higit pa sa 36 na hanay ng mga materyales. Hindi na kailangang buksan ni Terence ang kahon para malaman kung gaano karaming ugat ang mayroon. Tutal, siya mismo ang naglagay nito. Agad na umiling si Jerry. Imposible yan. Ako mismo ang sumukat. Sa katunayan, maaaring wala pang 36 na bahagi. Dahil isang buong piraso na ito ngayon, hindi maiiwasan na may mawawala kung paghihiwalayin ito. Siguro ay mahigit 35 bahagi na lang ang natitira sa huli. Biglang natigilan si Jerry ng ilang sandali, saka masayang sinabi, naiintindihan ko. Lil Bro Linford, sinasabi mong Spirit Sense Grassroot yan. Spirit Sense Grassroot yan. Tama, mabuti na lang at naiintindihan ni Kuya Jerry. Ngumiti si Terence habang tumayo at nagbigay ng isang kamao na pagsaludo. Kung gayon, babalik muna ako ngayon. Sigurado akong masisiyahan si Kuya Jerry sa huling dami ng mga pampawi ng kaluluwa. Kuya Linford, sandali lang, pakisabi naman sa akin, ano ang pagkakaiba ng Spirit Sense Grass at Spirit Sense Grass? Tumayo si Jerry at nasa sabik na nagtanong. Pareho lang siya ni Terence dati, hindi niya isinaalang-alang na mas mainam ang Spirit Grassroot kaysa sa Spirit Grass, kaya kinalkula lang niya ang dami ng Spirit Grass. Isa nga itong malaking butas, at hindi ito kayang isipin para sa isang alchemist. Mga 1:2 ang proporsyon. Sa madaling salita, ang espiritual na kamalayan ni Kuya Jerry ay maaaring gamitin sa teorya upang pinuhin ang 70 table task na pampawi ng kaluluwa. Hindi ito tinangkang itago ni Terence, ngunit hindi rin niya sinabi ang totoo. Sa teorya, makakagawa siya ng 70, ngunit sa Shenong Cauldron, makakagawa siya ng kahit 80. Hindi niya masabi kay Jerry ang tungkol doon. Hindi napigilan ni Jerry ang huminga ng malalim. Siyempre, gusto niya talaga ng lahat ng spirit tempering pills, pero hindi niya hinayaang madama iyon. Kung gagawin niya talaga iyon, kahit hindi magsalita si Terence, mahihiya siyang harapin si Terence sa hinaharap. Kuya Linford, ang isang Mountain Gaze Stone ay hindi sulit sa napakaraming spirit tempering pills. Makinig ka sa akin, kahit na mas mataas ang grado ng Mountain Gaze Pill kaysa sa Soul Quenching Pill, kung pag-uusapan ang halaga, ang isang Mountain Gaze Pill at isang Soul Quenching Pill ay halos pareho. 5 set lang ng materyales ang ibinigay ko sa iyo para sa Mountain Gaze Stone. Hindi pa kasama rito ang pagbibigay mo na sa akin ng Supreme Grade Mountain Gaze Pill, kahit hindi mo ako bigyan ng isa, hindi hihigit sa 10 Soul Quenching Pills ang sapat para mabawi ang Mountain Gaze Stone. Seryosong tiningnan ni Jerry si Terence, ayaw niyang sumagot si Terence. Kung 30 set lang ng sangkap ang nandito, at nasa 50% ang success rate mo, hindi ko iyon tatanggihan, pero sa success rate mo at sa dami ng set ng sangkap, hindi ko iinuman ang mga yan. Para lang mapino ang napakaraming spirit tempering pills, nakakagulat ang oras at spiritual energy consumption mo, hindi pwedeng maging ganoon ka-ignorant ang kuya mo. Napabuka ang bibig ni Terence pero hindi niya alam ang sasabihin.
Dapat ba niyang sabihin dito na hindi niya ito isa-isa, kundi 5? May mga tao rin na maaaring hindi man lang matapos ang isang tableta sa 1 o 2 araw, pero nakakagawa siya ng kahit 8 hanggang 10 batch sa isang araw. Tungkol naman sa pagkonsumo ng kanyang spirit sense, hindi nag-alala si Terence. Nang nasa dagat na siya, maaari na lamang niyang kunin ang isang sea beast at ikabit ang essence spirit nito para mapunan ang kanyang spirit sense. Maaari rin siyang kumuha ng inner core ng isang sea beast para makagawa ng mga elixir. Kapatid na Linford, pinahahalagahan ko ang iyong mabuting hangarin, ngunit 10 pildores lamang ng pagpapalakas ng espiritu ang gusto ko. Ayaw ko ng higit pa riyan. Sa pamamagitan ng 10 pildores ng pagpapalakas ng espiritu, sa palagay ko ay lubos na mapapabuti ang aking pandama sa espiritu. Maaari mo nang itago ang natitira para sa iyong sariling gamit. Tapos na ang lahat. Kung may sasabihin ka pa, hindi mo na ako itinuturing na kaibigan. Hindi binigyan ni Jerry ng pagkakataong magsalita si Terence at tinapos ang kanyang sasabihin. Nang makitang may sasabihin sana si Terence, nagpatuloy si Jerry, "Lil Bro Linford, alam mo naman ang mga limitasyon ng soul-quenching pill, di ba?" Kumurap si Terence at umiling, "Hanggang kailan ang limitasyon ng pampawi ng kaluluwa? Pakisabi naman sa akin, Kuya Jerry. Ngayon ko lang narinig yan." Sa katunayan, hindi ko sinasadyang nabasa rin ito mula sa isang sinaunang talaan. Ang pildores na pampakalma ng espiritu ay hindi laging epektibo, kung ang mga ugat na ito ng pandama ng espiritu ay pino at ginawang 12 ng mga pildores na pampakalma ng espiritu, hindi ba nito mapapabuti ang kaluluwa ng isang tao sa isang lubhang nakakatakot na antas? Itinuro ni Jerry ang kahon ng jade ng may kaunting panghihinayang. Kung hindi dahil sa mga paghihigpit na iyon, maaaring sapat na ang kapal ng kanyang balat para humingi pa ng mga pildores na pampakalma ng kaluluwa. Bago pa makapagtanong si Terence, nagpatuloy si Jerry, ang epekto ng spirit-quenching pill sa pagpino ng spirit sense ay kahanga-hanga, ngunit sa kasamaang palad, sa bawat malaking antas, isa lang na spirit-quenching pill ang maaari mong inumin, at ang pagkain ng higit pa ay walang magiging epekto. Kapag nakapasok ka na sa susunod na major rel ay saka ka lang makakainom ng isa pang soul-quenching pill, at ang epekto ay babawasan ng babawasan. Pagkatapos ay itinuro ni Jerry ang kanyang ilong at sinabing, halimbawa, ang lakas ng aking espiritual na pandama ngayon ay nasa kalagitnaan lamang ng pundasyon ng pagtatayo ng kaharian. Ang isang supreme grade spirit tempering pill ay maaaring makapagpataas ng lakas ng aking espiritual na pandama sa tugatog ng huling yugto ng pundasyon ng pagtatayo ng kaharian o kahit na sa tugatog ng pundasyon ng pagtatayo ng kaharian. Ngunit kung gusto kong makapasok sa lakas ng Golden Core Stage, maaari lamang akong umasa sa aking sariling cultivation. Kahit gaano karaming spirit tempering pills ang kainin ko, wala itong silbi. 5,823. Pagkatapos makapasok sa Golden Core Stage, maaaring mapataas ng isang soul tempering pill ang cultivation ng isang tao mula sa early stage patungo sa middle stage o kahit sa peak ng middle stage. Tiyak na mas mahina ang mga epekto nito kaysa sa foundation establishment stage. Gayun din, kakailanganin ng isang tao na umasa sa sarili nilang cultivation sa susunod. Sa ganitong paraan, ang Heavenly Dao Realm at ang Titan Realm ay kakailanganin na lamang ng 8 soul tempering pills. Humingi pa ako ng 2 pa. May isa pang bagay na hindi nabanggit ni Jerry. Dahil sa kanyang talento, hindi sigurado kung makakapasok pa nga ba siya sa kaharian ng mga Titan. Gaano man siya kagaling mag-cultivate, ang lakas ng kanyang dinidiyos na kaluluwa ay hindi lalampas sa kanyang sariling antas. Sa makatuwid, sa teorya, sapat na ang 4 na spirit tempering pills. Karamihan sa iba pang spirit tempering pills ay hindi naging kapaki-pakinabang sa kanya. Hindi alam ni Terence na ang pampawala ng kaluluwa ay may ganoong limitasyon, kailangan niyang magpadala ng mensahe kay Teresa mamaya. Hindi mahalaga kung masasayang ito, ngunit nag-aalala siya sa mga side effect kung iinom siya ng sobra. Sa susunod na gumawa si Terence ng pildores na nagpapahusay ng espiritu, susubukan niya itong inumin ng tuloy-tuloy para malaman kung totoo ito. Naniwala siya sa sinabi ni Jerry, ang mga epekto ng paggamit ng mga espiritual na ugat upang pinuhin ang kanyang espiritu ay lalong humihina, marahil dahil naubos na niya ang bahagi para sa malaking antas na ito. Maaari na lamang siyang maghintay hanggang sa susunod na malaking antas para magpatuloy. Nagkibit balikat si Terence nang walang magawa matapos maintindihan na hindi magalang si Jerry.
Sige, dahil si Kuya Jerry ang dapat magsabi niyan, gagawin natin. Kapag nagawa ko na ang pampawi ng kaluluwa, bibigyan ko ng ilan sina Kuya Collins at Kapitan Mike. Pagkatapos, sasabihin ko sa kanila na regalo mo ito. Haha, bahala na. Tutal, sayo naman yan. Wala akong pakialam kung iregalo mo sa iba sa pangalan ko. Gusto ko lang makuha ang parte ko. Tumawa ulit si Jerry. Masaya na siya. Ngumiti si Terence, iniisip na may katuturan ito. Kalimutan mo na, maliit na bagay lang naman iyon. Sige, aalis na ako ngayon. Kapag natapos na ang pampawi ng kaluluwa, magpapadala muna ako ng ilan. Kuya Jerry, kung wala kang gagawin, maaari mo ng simulang pinuhin ang iyong kaluluwa. Pagkatapos noon, ikinuyom niya ang kanyang kamao at umalis dala ang kahon. Binilisan ni Jerry ang kanyang mga hakbang at pinapante siya sa pinto, nagpaalam. Ang dalawa ay nasa magkabilang gilid lang ng pinto, hindi na kailangang maging magalang. Hindi bumalik si Terence sa kanyang silid, bagkus ay kumuha siya ng isang sulat sa pasilyo at isinulat ang mga kinakailangan para sa Pildores na pampawi ng spirit. Hiniling niya sa gwardya na ipadala ito kay Teresa. Sino sa barkong ito ang hindi nakakilala sa bise-kapitan? Labis na karangalan ang naramdaman ng gwardya na makapagtrabaho para sa kanya, hindi man lang niya tinanggap ang espiritu ni Terence na si Jade bilang pasasalamat, at tumakbo palabas ng sandaling kinuha niya ang sulat. Pagkabalik sa kanyang silid, inalis ni Terence ang restriction sa kanyang pinto at nagsimulang gumawa ng Pildores na nagpapahusay ng espiritu. Marami siyang magagawa sa hinaharap, ngunit kailangan niya itong ipamigay, i-auction, at gamitin. Kailangan niyang gumawa pa ng marami. Gayunpaman, bago pa man mailabas ni Terence ang kaldero ng Shenong, nanlamig ang kanyang mukha. Humarap siya sa pinto, ang restriction na kakabisa lang ay nasira na. Ang mga paghihigpit sa sinaunang barko ay hindi itinakda ng Mike kalaunan, naroon na ang mga ito simula nang malikha ang barko, at iyon ang dahilan kung bakit nahaharangan nila ang makapangyarihang spirit sense ni Terence. Kung hindi na kailangan ng mga paghihigpit na tulad nito sa kasalukuyang antas ng spirit sense sa Sky-class Island. Kung tungkol naman sa kakayahan sa pagtatanggol ng mga mahigpit na orasayo na ito, sa totoo lang, hindi sila gaanong malakas. Kahit sinong master ng yugtong profound ay madaling makakalusot sa mga ito gamit ang brutal na puwersa. Siyempre, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kung may darating para maghanap ng isang tao, bahagya lamang nilang hahawakan ang mahigpit na orasayon at ipaalala sa tao sa loob na may bisita. Kung malusutan nila ang mahigpit na orasayon ng sapilitin, magiging malinaw na inaatake sila ng isang kaaway. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata at pinalabas ang kanyang espiritu na parang alon. Sa pamamagitan ng nabasag na restriction, madali niyang nakita ang isang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na may matangos na ilong na itinutulak ang pinto pabukas ng may malamig na mukha. Sa sumunod na sandali, biglang pumasok ang lalaking may kawit na ilong na parang multo at isinara ang pinto sa likuran niya. Hindi man lang siya nagsalita bago niya inatake si Terence. Isang tsina kasing talas ng kutsilyo ang pumutok sa hangin sa silid at agad na lumitaw sa harap ni Terence. Kung isa itong normal na master ng profound, malamang napugutan na ng tsina ito ang kanilang ulo. Sa kasamaang palad, si Terence ay hindi isang normal na tao. Bagamat ang lalaking ito ay nasa tugatog ng mistiko na kaharian ng pag-akyat, hindi siya isang malaking bagay sa paningin ni Terence. Noong siya ay nasa maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm, nagawa niyang harapin ang isang kalaban sa maagang yugto ng Mountain Split Realm. Ngayong nasa tugatog na siya ng huling yugto ng mahiwagang Ascension Realm, isang ordinaryong cultivator sa Great Circle ng mahiwagang Ascension Realm ang nangahas na maglunsad ng isang sorpresang pag-atake sa kanya. Nandito lang siya para ibigay ang kanyang sarili sa kaaway. Hindi na kinailangang gumamit ni Terence ng kahit anong malalim na martial arts, inabot lang niya ang kanyang kamay at ang di nakikitang chi na sa harap niya na parang totoo. Itinikom niya ang kanyang mga daliri, at kasabay ng mahinang tunog ng pagkabasag ng metal, ang gintong chi ng lalaking may kawit na ilong ay naglaho ng walang bakas, kahit isang butil ng alikabok. Magaling na bata, may kakayahan ka. Lumiit ang mga pilikmata ng lalaking may kawit na ilong habang humihikbi ng mahina, sayang naman at nakatakda kang mahulog ngayon. Huwag kang lumaban ng hindi kinakailangan, ipapapatay kita ng mabilis at walang sakit.
Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, kumislap ang katawan ng lalaking may kawit na ilong, at hindi mabilang na matatalas na talim ng chi ang lumabas, tuluyang bumabalot kay Terence. Kung wala siyang paraan para harapin ito, malamang ay mabubutas ang kanyang bala sa susunod na sandali. Pagpatay gamit ang ulan gamit ang espada. Ngumiti ng mayabang ang lalaking may kawit na ilong. Ito ang pinakamalakas niyang atake. Kahit ang isang eksperto sa unang yugto ng kaharian ng Haiteng bundok ay mabibigla at magdurusa ng malaking pagkatalo kung haharapin nila ang kanyang pagpatay sa pamamagitan ng espada sa napakalapit na distansya, lalo na ang isang taong nasa yugto ng profound. Ang gintong elementong chi ay puno na ng intensyong pumatay, at ang galaw na ito na parang sword rain killer ay kayang ilabas ng husto ang intensyong pumatay na ito. Hindi siya makapaniwala na kayang harangan ni Terence ang galaw na ito para sa pagpatay. Kung hindi lang dahil nasa sinaunang battleship sila ni Mike at kinailangan nilang tapusin agad ang labanan para hindi ma-alerto ang iba, hindi sana ginamit ng lalaking may hook nose ang pinakamalakas niyang offensive martial technique sa simula pa lang. Dahil ginamit niya ito, natural lang na resulta ito ng isang one-hit kill. Malamig na tumawa si Terence. Napakalakas ng kanyang spirit sense ngayon. Ang espadang pamatay ulan ng lalaking may hook nose ay nasa kanyang kamay na ang lahat ng pagbabago at lakas. Kung isang Mountain Split Stage Master ang gagamit ng galaw na ito, maaaring kailanganin itong iwasan ni Terence. Hindi pa sapat. Isang malalim na ugong ng dragon ang umalangaw-ngaw sa silid. Ang nakamamatay na chi ng 5 elemento ay naganyong dragon, inilantad ang mga pangil nito at iwinagayway ang mga kuko nito upang salubungin ang alon ng ulan ng espadang chi. Ang matalas na metal na katangiang Zinchi ay agad na binawi ang lahat ng talas nito matapos matugunan ang nakamamatay na chi ng 5 elemento. Para itong hinalo sa isang malambot na bakal na pumulupot sa mga daliri ng nakamamatay na chi na hugis dragon, at hindi na nagdudulot ng anumang banta. Ano? Gulat na sigaw ng lalaking may kawit na ilong, ang kanyang mapang asar ng ngiti ay agad na napalitan ng gulat at kawalan ng pag-asa. Masyado siyang kumpiyansa sa kanyang pagpatay gamit ang espada, at hindi siya makapaniwala matapos itong masira ni Terence ng ganoon kadali. 5,824. Sa sandaling ito, ang puso ng lalaking may kawit na ilong ay napuno ng walang katapusang panghihinayang. Pinagsisihan niya na hindi niya naitanong ng malinaw kung sino ang kanyang kakaharapin bago lumapit. Malinaw na mas mababa ang antas ng kalaban kaysa sa kanya, ngunit ang ganitong uri ng lakas ay sapat na upang walang awang durugan siya. Hindi ako makaka-atres, mamamatay ako kung atres ako. Medyo natatakot na ang matangos niyang ilong, pero sinabi pa rin niya iyon sa kanyang puso. Mayaman na ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban, at alam niyang tuluyan nang napigilan ni Terence ang kanyang aura. Kung gusto niyang tumakbo, mauuwi lamang ito sa isang sitwasyon kung saan siya ay madudurog. Ang tanging pagkakataon nila para mabuhay ay ang harapin ang mga paghihirap ng walang kahirap-hirap. Nagngingit-ngit ang lalaking may kawit na ilong at pilit na pinigilan ang pagkamahiyain sa kanyang puso. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at pinukaw ang lahat ng tunay na chi sa kanyang katawan. Kasabay nito, sinunog niya ang kanyang blood essence at binawasan ang kanyang lifespan upang makakuha ng mas maraming lakas sa maikling panahon. Pagkatapos, isinugol niya ang kanyang buhay upang salubungin ang maliit na 5 kulay na dragon na nagpapakita ng mga pangil at nakawayway ang mga kuko. Nangyari ang lahat ng ito sa isang iglap, at hinangaan ni Terence ang pagiging determinado ng lalaking may kawit na ilong. Hindi lahat ay nakakagawa ng tamang desisyon sa isang iglap. Sa kasamaang palad, kahit na masunog niya ang kanyang blood essence, ang pagtaas ng lakas ay nasa itaas pa rin ng tuktok ng Mastiko na Ascension Realm. Kalahating hakbang na lang siya sa Mountain Split Realm, at malayo pa ito sa sapat para labanan ang dragon-shaped killing intent ni Terence. Walang mga tunog ng pagsabog, ni walang anumang dumadagandong na alon ng tunay na enerhiya. Ang desperadong kontra-atake ng lalaking may kawit na ilong ay parang isang maliit na bato na inihagis sa dagat. Hindi ito nagdulot ng anumang alon, at tuluyang nilunok ng hugis dragon na hanggang pumatay ng 5 elemento. Pagkatapos, wala na siyang nagawa kundi panoorin ang maliit na 5 kulay na dragon na sumugod sa kanyang katawan, walang pakundangang tumatagos at sumisira sa kanyang mga meridian. Malamig na tiningnan ni Terence ang lalaking may kawit na ilong.
Ang 5 elemento na intensyong pumatay, kasama ang kanyang makapangyarihang pandama sa espiritu, ay mas malakas kaysa sa kanyang inaakala. Kaya niya itong kontrolin na parang sarili niyang braso at mga daliri, nang walang anumang pagkaantala. Hindi patay ang lalaking may kawit na ilong, nanginginig lang sa lupa. Hindi plano ni Terence na patayin siya ngayon, kahit man lang bago niya malaman kung sino ang nagpadala sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, sino ang nagpadala sa iyo? Dahan-dahang lumapit si Terence at tumingin sa lalaking may ilong na parang agila. Nakontrol ni Terence ang kanyang balak pumatay hanggang sa isang antas, nagagawa pa ring magsalita ng lalaki. Namumutla ang mukha ng lalaking may kawit na ilong at hingal na hingal. Nababalutan ng malalaking butil ng pawis ang kanyang noo. Sa loob ng maikling panahon, basang-basa na ang kanyang damit mula sa loob palabas. Hehe, hindi mo na kailangang magtanong. Natatakot akong mamatay ka sa takot kapag sinabi ko sa iyo. Patayin mo ang lolo mo kung may lakas ng loob ka. Tingnan natin kung sino ang mamamatay ng mas miserable sa huli. Matigas ang lalaking may kawit na ilong, hindi niya ibinigay kay Terence ang sagot na gusto niyang malaman, pero base sa kanyang mayabang na mukha, tila mayroon siyang matibay na pinagmulan at hindi natatakot kay Terence. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi ko alam na ganito kakalakas. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung sasabihin mo sa akin o hindi. Binibigyan lang kita ng pagkakataon. Dahil hindi mo naman kailangan, kalimutan mo na lang. Gayunpaman, gamit ang soul-searching technique, malalaman ko ang anumang gusto kong malaman. Nagbago ang mukha ng lalaking may kawit na ilong, alam niya kung gaano kalakas ang paghahanap ng kaluluwa, syempre. Kung talagang gagamitin ito ni Terence sa kanya, mamamatay siya o mapipinsala. Sa ganitong sitwasyon, mas mabuting mamatay na lang siya. Kahit pa magpakamatay siya ngayon, hindi makakatakas ang kaluluwa niya sa sakit ng paghahanap sa sarili. Tinamaan ng mga salita ni Terence ang kahinaan ng lalaki. Hindi siya takot sa kamatayan, pero takot siyang ma-soul-searched. Tinatakot lang niya ang mga tao noong sinabi niyang gagamit siya ng soul-searching dati, pero matapos mapunta sa sinaunang martial world at matutunan ang essence DevR technique, naging madali na lang ang soul-searching. Kahit hindi pa niya ito natutunan, madali niya itong mahihinuha, kaya hindi naman talaga niya tinatakot ang lalaking may kawit na ilong. Patuloy na nagbabago ang ekspresyon ng lalaking may kawit na ilong, hindi niya alam kung tinatakot lang ba siya ni Terence, pero hindi siya naglakas loob na subukan. Nagngingit-ngit siya sa galit, hindi mo ako maaaring gamitin sa soul-searching technique. Kung hindi, huwag mo nang isipin ang pag-alis ng isla. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo ang totoo. Isa akong consecrator ng Pilhol. Maaari mo akong patayin, pero kung maglalakas loob kang gamitin ang soul-searching technique sa akin at maging sanhi ng paglabas ng ilan sa mga sekreto ng Pilhol, kahit si Jerry ay hindi makakalusot, lalo na ikaw. Kumunat ang noo ni Terence. Ramdam niya na hindi nagsisinungaling ang lalaking ito. Ang pagkakakilanlan niya bilang isang Pil Division Elder ay dapat na totoo, at ang mga kahihinatnan ng paggamit ng soul-searching technique ay dapat ding totoo. Walang pakialam si Terence dito, ngunit kailangan niyang isaalang-alang ang Teresa Snowpair sa Heavenly Elixir Pavilion, pati na rin sina Jerry, Jonas, at Terius. Dahil nasa gitnang isla ang posisyon ng Pilhol, kung talagang ginamit ni Terence ang soul-searching technique sa isang nagkonsagra ng Pilhol, kahit ang Mike State ay hindi siya mapoprotektahan at ang Heavenly Pil Pavilion. Nang makita ang pag-aatubili ni Terence, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang lalaking may kawit na ilong. Kung alam lang niya na ganito ang magiging resulta, hindi sana siya pumayag na manggulo kay Terence. Pero dahil ganito na ang sitwasyon, hanggat hindi siya namamatay, hahanap siya ng paraan para makaganti kay Terence. Nagkamali ako sa pagkakataong ito. Maituturing na tayong magkaibigan pagkatapos ng isang away. Bakit hindi na lang natin hayaan na lang ng ganito? Tumingin ang lalaking may kawit na ilong kay Terence at maingat na nagtanong. Kung kaya niyang takutin si Terence gamit ang pangalan ng Pilhol at makatakas ng buhay, maganda iyon. Hindi pa huli ang lahat para isipin ang paghihiganti pagkatapos itong planuhin. Siyempre, hindi rin inisip ng lalaking may kawit na ilong na posible niyang mapasigla si Terence sa pamamagitan lamang ng ilang salita.
Pinilit niyang kumuha ng isang maliit na kahon ng jade mula sa kanyang bulsa at nagsalita ng may sakit, basta't nangangako kang hindi mo babanggitin ang bagay na ito, ibibigay ko sa iyo ang batong ito ng mga mata ng bundok bilang kabayaran. Batong pangtanaw ng bundok. Nagulat talaga si Terence, mga repolyo ba ang mga batong pangtanaw ng bundok? Madali mo ba itong makukuha? Kung alam lang niya na makukuha niya ang batong pangtanaw ng bundok ng ganito, hindi na niya kakailanganin ng Jerry para ipagpalit ito. Gayunpaman, sa pag-iisip kung paano naroon ang lalaking may kawit na ilong sa malaking bilog ng profound at malapit ng sumugod sa panahon ng pagmamasid sa bundok, naging makatuwiran para sa kanya na mangolekta ng mga batong pagmamasid sa bundok. Siya ang honorary elder ng PhilHall. Hanggat mayroon siya, halos walang problema sa paghingi sa mga tao ng PhilHall na pinuhin ang mga tableta. Ang problema ay hindi gaanong maraming tao sa PhilHall ang maaaring magpino ng mga tableta na pagmamasid sa bundok. Kaya naman, itinago niya ang mga batong pagmamasid sa bundok at hindi ginamit ang mga ito. Ramdam niya ang kirot sa puso niya dahil sa pagkawala ng buhay niya dahil sa matangos niyang ilong, pero naisip niyang mababawi niya ito pagkatapos niyang mapatay si Terence, kaya kumalma na siya. Kinuha ni Terence ang kahon ng jade at binuksan ito. Isa itong kompletong batong pangbundok. Dahil sa kanyang kakayahan sa alchemy, mayroong hindi bababa sa 8 hanggang 9 na table task ng pangbundok. Hindi siya magrereklamo kung mayroon siyang napakaraming ganito, dahil ang mga table task ng pangbundok ay nagpapataas lamang ng pangunawa ng mga tao sa tuktok ng yugto ng profound patungo sa yugto ng pagbubukas ng bundok at nagpapataas ng pagkakataong makalusot. Hindi ibig sabihin nito na tiyak na makakatulong ito sa iyo na makalusot. Kaya, maaaring hindi epektibo ang 1 o 2 table task ng pangbundok. Mainam na laging may ilan pa. 5,825. Isinara ni Terence ang kahon ng jade at bahagyang ngumiti, ito ang trepeo ko, kaya kukunin ko na. Ang mukha ng matangos na ilong ay naging pangit, hindi pa ba siya pinapakawala ni Terence matapos niyang kunin ang mga gamit niya. Pero wala na siyang ibang masabi, dahil tama si Terence, nasa kamay ni Terence ang buhay niya, at hindi na niya pag-aari ang mga gamit niya. Sinuri ni Terence ang damit ng lalaki gamit ang kanyang spirit sense para tingnan kung mayroon pang ibang magagandang bagay, ngunit wala nang iba pang makikita si Rob maliban sa ilang spiritual jade. Malamang hindi lahat ng dala ng lalaking may kawit na ilong ay dala niya, ang batong panukat ng bundok lang ang dala niya, na pinakamahalaga sa kanya, at nakuha naman ito ni Terence sa huli. Medyo nasiyahan si Terence sa batong pinagmamasdan ng bundok, at hindi mahalaga kung wala nang iba pa. Ginamit niya ang kanyang purong chi upang iangat ang lalaking may kawit na ilong sa ere at malamig na sinabi, sabi mo ikaw ay isang tagapagkonsegrar ng PhilHall, kaya sigurado akong maraming tao ang nakakakilala sa iyo, tama ba? Dahil nangahas kang pumunta at patayin ako, hayaan mong makita ng lahat kung talagang kahanga-hanga ka at kung talagang ipagtatanggol ka ng PhilHall. Anong gusto mong gawin? Walang pakialam ang lalaking may kawit na ilong sa kanyang Wangshan Rock, may masama siyang kutob tungkol dito matapos marinig ang mga sinabi ni Terence, at nagbago ang kanyang mukha. Malalaman mo rin naman agad. Ngumiti si Terence. Kasabay nito, binuhat ni Terence ang lalaki palabas ng silid. 1 minuto pa lang ang nakalipas mula nang malampasan ng lalaki ang restriction, at ang alarma ng pinsala ay nakarating na sa control room, malamang ay nakarating na kay Okita ngayon. Tungkol naman sa mga kwartong katabi ng kwarto ni Terence, alam ni na Shenjin, Jerry, at Jonas kung ano ang nangyayari sa kwarto ni Terence dahil hindi naman ipinapatupad ang mga restriction sa kanilang mga kwarto. Kung hindi lang dahil sa katotohanang si Terence ang target ng matangos na ilong, matagal na sana niyang iniwan ang sinaunang barko. Hindi masyadong natuwa si Terence sa depensa, kailangan niyang humanap ng pagkakataong makausap si Mike. Siyempre, may gwardya rito noong una, pero pinaponte siya ni Terence para mag-asikaso. Napakaswerte ng lalaking ito, kung hindi ay baka napatay siya ng matangos niyang ilong kung papasok siya sa kwarto ni Terence. Pagkalabas ni Terence ng silid, inilabas niya ang kanyang spirit sense at inactivate ang lahat ng room restrictions sa sinaunang battleship. Dahil gusto niyang gumawa ng malaking eksena, magiging nakakabagot kung kakaunti lang ang tao.
May isang taong palihim na naglunsad ng isang pag-atake sa VIP room ng sinaunang barkong pandigma at nahuli sa akto. Sino mang interesado ay maaaring pumunta sa kubyerta upang tingnan kung kilala ninyo ang mamamatay tao. Binalot ni Terence ang kanyang boses ng purong chi at hinayaan itong umalangaw-ngaw sa lahat ng pasilyo. Sa pagkakataong ito, nakapagdesisyon na siyang patayin ang manok para bigyan ng babala ang mga unggoy. Paano kung isa siyang tagapagkonsegre ng Peel Hall? Gusto ni Terence na malaman ng lahat sa isla na ang mga tao sa makalangit na Elixir Pavilion ay hindi dapat paglaruan, kahit pa sila ay mga pari ng Elixir Hall. Hanggat hindi niya kinukumusta ang lalaking may kawit na ilong, nasa panig ng katwiran si Terence. Hindi siya naniniwala na mag-aaway sila ng Peel Hall dahil dito. Kung mangyari iyon, madidismaya siya sa kanyang amo, si Zhang Liju. Si Jerry ang unang lumabas, hindi pa katagal mula nang pinaalis niya si Terence, at iniisip pa rin niya ang Pildores na pampawi ng galit nang maramdaman niyang gumagana ang paghihigpit sa pinto. Akala niya ay may binal ikan si Terence, kaya mabilis siyang tumakbo para buksan ang pinto at nakita si Terence na may kargang isang lalaking matangos ang ilong patungo sa kubyerta. Siyempre, naintindihan ni Jerry ang nangyayari dahil sa mga sinabi ni Terence, pero ang problema ay kilala niya talaga ang lalaking may matangos na ilong. Kuya Linford. Kuya Linford. Naabutan na ni Jerry si Terence pagkatapos ng ilang sigaw. Tiningnan niya ang lalaking hawak ni Terence nang may pagtataka. Mandirigma ng bato, palihim ka bang pumasok sa kwarto ni Kuya Linford? Hindi nagulat si Terence na kilala ni Jerry ang lalaking ito, patunay lamang ito sa sinabi ng lalaki. Isa talaga siyang pari ng Peel Hall. Kuya Jerry, kilala mo ba ang lalaking ito? Stone Army ang tawag sa iyo, di ba? Hindi tumigil si Terence, nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kubyerta. Pakiramdam ni Jerry ay nasa mahirap na sitwasyon siya. Ang isa ay si Terence, ang taong sinisikap niyang maging maayos ang pakikitungo sa kanya, at ang isa naman ay isang tagapagkonsegre ng Peel Hall. Hindi tamang magsalita para sa magkabilang panig. Kung alam niyang mangyayari ito, bakit pa siya lalabas? Kuya Linford, paano mo haharapin ang katulong na si Shi? Wala na siyang ibang magawa, dahil wala na sila, kailangan niyang pilitin ang sarili na magtanong. Ano man ang mangyari, kailangan niyang siguraduhin hindi na mas lalong mapapahamak si Terence. Bahagyang ngumiti si Terence, gusto akong patayin ng iginagalang na nakatatandang si Shi. Hindi ko nga siya kilala, at ayaw niyang sabihin sa akin kung sino ang nagpadala sa kanya. Kung ganoon nga, huwag mo akong sisihin sa pagpatay ng 100 tao kasama niya. Gusto kong malaman ng lahat na ang mga tao ng Heavenly Peel Pavilion ay hindi madaling apihin. Kung maglalakas loob silang atakihin tayo, papatayin din sila bilang kapalit. Hindi napigilan ni Jerry ang mapaiyak sa kanyang puso. Maaaring kalmado ang tono ni Terence, ngunit ang hanggaring pumatay sa kanyang mga salita ay maaaring magpalamig sa puso ng mga tao. Bagamat nasa tamang panig si Terence, kung talagang pinatay niya si Shijun, ang agwat sa pagitan niya at ng Peel Hall ay hindi madaling maaayos. Gusto sanang magsalita ng maayos si Jerry para sa kanya, pero ang 5 elementong balak pumatay ni Terence ay nag-aalab pa rin sa kanyang katawan. Hindi siya makapagsalita kahit sa ilalim ng kontrol ni Terence. Kapatid na Linford, hindi ko naman pinapayuhan ka, pero dapat mag-isip ka muna bago ka kumilos. Ang Shiju na ito ay ipinadala ng Peel Hall para protektahan si Master Ramlee, pero narinig kong kakampi na siya ng pamilya Zing. Mapait na sabi ni Jerry. Ito lang ang masasabi niya. Kung magpapatuloy siya, hindi lang magkakaroon ng alitan sa pagitan ni Terence at ng Peel Hall, kundi magkakaroon din ng alitan sa pagitan niya at ni Terence. Mabilis ding sumunod sina Jonas at Shenjin, ngunit hindi inaasahan ni Jerry na may sasabihin sila. Ang isa ay tagasunod ni Terence, at ang isa naman ay disipulo ni Zhang Liju sa pangalan, ngunit walang gaan koneksyon sa Peel Hall. Kung tutulong sila, tiyak na tutulungan nila si Terence. Totoo nga, matapos malaman ang bagay na ito, walang sinabi si Jonas na makakabuti sa hukbong bato, at direktang sinabi ni Shenji na dapat patayin agad ang taong iyon. Nasa kubyerta na si Mike, papalapit agad kay Terence pagkakita niya rito. Kuya Linford, kasalanan ito ng kuya mo ngayon. Hindi ako makapaniwala na may nangyaring ganito.
Tingnan natin kung sino ang mayabang na ng ahas pumatay ng mga tao sa barko ko. 5,826. Itinulak ni Terence si Shijun sa lupa at ngumiti, kapatid na Mike, wala kang masisisi dito. Kung gusto ka nilang atakihin, hindi mo sila mapipigilan. Kung ang sinaunang barkong pandigma ay naglalayag sa dagat, natural na mayroong panangga. Kung nais sumakay ng mga tagalabas, agad silang malalaman. Gayunpaman, ito ay nakadaong sa daungan, at mayroon pa ring mga taong sumasakay o umaalis. Imposibleng ipagbawal silang lahat ng Mike, kaya naman mayroong ganoong butas. Mabuti na lang at ayos ka lang, Kuya Linford, sabi ni Mike habang nakangiti, kung hindi, kahit hiwain ko pa ang walang hiya na yan sa libu-libong piraso, hindi pa rin sapat yan para mawala ang puot sa puso ko. Pagkatapos noon, ibinaling ni Mike ang kanyang atensyon kay Shijun. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha habang malamig na nakatingin kay Shijun at sinabing, ang lakas ng loob mong pumunta sa barko ng Mike ko nang mag-isa at patayin ang kapatid ko. Hindi mo man lang ako pinapansin. Sa tingin mo ba, dahil lang sa umalis na ako, Mike, sa pamilyang Talon, ay magagawa mo na ang anumang gusto mo sa akin? Nanginig ang katawan ni Shijun nang magsimula siyang magsisi sa kanyang desisyon. Akala niya ay kaya niyang patayin si Terence sa isang suntok at hindi niya binigyan ng oras si Mike para gumanti bago ito dumating. Hindi niya inaasahan na siya ang mamamatay sa isang suntok lang. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya natatakot kay Mike. Bagamat tumakas nga si Mike mula sa pamilyang Talon, hindi niya kailanman sinabi na puputulan niya ang lahat ng ugnayan sa pamilyang Talon. Tutal, siya ang ikatlong batang Panginoon ng pamilyang Talon. Ang pamilyang Mike ay tiyak na isa sa iilang pamilyang hindi kinatatakutan ni Nakajima sa kapangyarihan ng bulwagan ng alchemy. Ang Stone Army ay isa lamang ministro ng mga handog. Hindi talaga siya maihahambing kay Mike. Lil Bro Linford, kilala mo ba kung sino ang lalaking ito? Humarap si Mike kay Terence, hindi sigurado kung hindi ba talaga nito kilala kung sino si Shijun. Nabalitaan kong pari raw iyon ng hall na gumagamit ng pil, Shijun. Tumango si Terence. Ngumisi si Mike, ang honorary elder ng Pil Hall, ang laking background. Kung hindi ito madali para kay Lil Bro Linford na gawin ito, bakit hindi mo nalang hayaan si Big Bro na tulungan kang paalisan ang lalaking ito? Ang bulwagan ni Dan ay isang higanti sa gitnang isla, kung tutuusin. Kahit na may dahilan si Terence, kailangan pa rin niya maging maingat sa kanyang gagawin. Sa kabilang banda, si Mike ay naiiba. Hindi pa kasama ang pamilyang Mike sa likod niya, mayroon siyang sapat na pera para hindi matakot sa bulwagan ni Dan. Sa pinakamarami, maaari siyang pumunta sa kahit saang lugar sa dagat, at hindi siya mahahanap ni Zhang Liju. Salamat, kapatid na lalaki Mike, bahagyang ngumiti si Terence, ako na ang bahala dito. Hindi siya pinilit ni Mike at tumango lang. Sige, kahit ano pa man, siguradong kakampi mo ako. Kung mayroon man, sabay nating haharapin yan. Alam ni Terence na ito ang paraan ni Mike para maging mabuti ang kanyang panig, ngunit labis pa rin siyang nagpapasalamat. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at nagpasalamat kay Terence ng may ngiti. Nasa panig pa rin niya si Terence sa ganitong sitwasyon, isa siyang kaibigang karapat-dapat kaibiganin. Sa oras na ginugol para makapagpalitan ng ilang salita, parami ng parami ang mga taong pumunta sa kubyerta, kabilang sina Dogen, Ramlee, at iba pang mga tao mula sa Pil Hall. Ang lakas ng loob mo, Terence. Ang lakas ng loob mong dukutin ang isang guardian of the Pil Hall. Nakakabaliw talaga to. Humakbang si Dogen paarap at galit na itinuro si Terence, pero hindi siya naglakas loob na lumapit pa. Nakakahiya kung lalapit siya ng sobra kay Terence at matamba sa lupa. Malamig na tiningnan ni Terence si Dogen. Dogen, ikaw ba ang nagpadala nitong hukbong bato? Mukhang kaya pa rin ng Vice Hall Master na pakilyusan ang mga honorary expert ng hall gamit ang pil. Kung hindi, bakit ka nababalisa? Tinitigan siya ni Dogen at sinabing, kalokohan. Sinisiraan mo ako. Paano nagawa ng nagkonsagre ng ating Pil Hall ang ganoong bagay? Ikaw siguro, isang taksil na kontrabida, ang gustong makipag-ayos sa nagkonsagre na si Shi, kaya mo siya pinagbintangan.
Gusto niya talagang parusahan ang isang tao pero wala siyang makitang magandang dahilan. Terence, ipinapayo ko sa iyo na tumigil ka na, kung hindi ay hindi ka pababayaan ng PhilHall. Vice Head Zing, hindi mo alam ang nangyari, paano ka nakakasiguro na niloko ka ni Terence? Isa pa, wala siyang sama ng loob sa mataas na opisyal na si Shi at kahit kailan ay hindi siya nakipag-ugnayan sa kanya, kaya bakit siya gagawa ng anumang kaayusan o magbabalak laban sa mataas na opisyal na si Shi? Jerry, miyembro ka ng PhilHall, at ang unang disipulo ng pinuno sa pangalan. Hindi ka lang hindi nag-ambag sa PhilHall, ipinagtanggol mo pa ang kaaway ng PhilHall. Maaari kayang nakipagsabuatan ka kay Terence para puntiryahin ang iginagalang na nakatatandang Shi. Agad na hinailan ni Dogen si Jerry papasok sa gulo ng may malamig na ngiti. Hindi ba't sinabi mong walang anumang interaksyon sina Terence at Stone Army? Kung gayon, ikaw, Jerry, ay malamang na nagkaroon ng ilang interaksyon sa Stone Army, tama ba? Ang isang tapat na lalaking tulad ni Jerry ay hindi pa napahiya ng ganito noon. Sa sobrang galit niya ay wala siyang masabi. Tumingin si Terence kay Dogen nang may pangungutya. Zing, hindi ako sigurado noong una, pero nakahinga ako ng maluwag nang makita kang nangangagat ng mga tao na parang baliw na aso. Ikaw ang nag-utos sa hukbong bato na patayin ako. Huwag mo akong kausapin tungkol sa ebidensya, hindi ko kailangan ng anumang ebidensya para sa aking pinaniniwalaan. Terence, sino ka ba sa akala mo? Gusto mo akong harapin, Dogen, gamit ang walang besang dahilan. Hehe. Kung gusto mo akong kalabanan mo na lang ako ng direkta, bakit mo isinali ang walang kwentang respetadong nakatatandang si Shi? Ako, si Dogen, ay hindi magiging kasing kasuklam-suklam mo, na gumagamit ng ganoong kawalang saysay na dahilan para maling akusahan ang isang inosenteng tao. Medyo nanghina ang loob ni Zingdong, ngunit hindi siya kailanman susuko sa pangibabaw. Nakakalungkot na ang kanyang mga salita ay hindi na kasing lakas ng dati. Bahagyang kumunat ang noo ni Ramlee at walang pakialam na sinabi, huwag na kayong mag-away. May hindi ba kayo na pagkakaunawaan? Alamin muna natin ang buong kwento. Sumulyap si Terence kay Ramlee at sinabi sa neutral na tono, sinira ng hukbong bato ang restriction sa aking silid at padalos-dalos na pumasok sa aking silid para patayin ako. Anong hindi pagkakaunawaan ang mayroon? Ang isang katulong sa PhilHall ay maaaring maging napakasama ng batas at pumatay ng mga tao ng gusto niya. Iniisip ba talaga niya na kung wala ang Diyos ng Phil na si Zhang, ang Nakajima ay kung saan siya, si Dogen, ay maaaring gawin ang anumang gusto niya? Napakapangit ng mukha ni Dogen, pero hindi niya pinabulaanan si Terence sa kung anong dahilan. Tumingin si Ramlee kay Terence na may kakaibang ekspresyon at bahagyang tumango, walang sinabi pa. Hindi alam ni Terence ang nangyayari, ang kakaiba talaga ng babae ito, isang pangungusap lang ang sinasabi niya tapos wala namang sinasabi. Maituturing na ba itong pagtupad sa responsibilidad niya bilang pinuno ng PhilHall? Tumigil sa pagsasalita si Ramlee, at muling tumayo si Dogen. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, itinuro niya ang daliri kay Mike. Kapitan Mike, dinukot ni Terence ang konsagradong miyembro ng ating PhilHall sa inyong barko, wala ka bang masasabi? Hindi ba't minamaliit mo ng ganito ang ating PhilHall? Hindi man lang itinaas ni Mike ang kanyang mga mata at malamig na sumagot, sino ka ba sa akala mo? Ang isang taong tumulong sa Diyos ng alchemy na si Zhang na pamahalaan ng PhilHall ay nangahas ding kumetawan sa buong PhilHall. Hindi mo mapagpasyahan kung banihag ni Terence si Shijun o hindi, pero nasa akin kung nilabag ni Shijun ang mga paghihigpit sa aking barko at pinatay ang aking mga kapatid. Gusto mo bang magpasikat sa aking barko, sino ang nagbigay sa iyo ng mukha? Agad na namula ang mukha ni Dogen. Kahit ano paman, siya pa rin ang marangal na Vice Hall Master ng Hall of Alchemy, ngunit napahiya pa rin siya ni Mike sa harap mismo ng mukha nito, ngunit hindi pa rin niya magawang mag-init ang kanyang ulo. 5,827. Wala nang magagawa. Sa likod ni Mike ay isang napaka-aristokratikong pamilya. Ang buong PhilHall ay halos kapantay ng kanyang pamilya. Kahit na siya, si Dogen, ay kasalukuyang isang Deputy Hall Master, katulad ito ng sinabi ni Mike.
Hindi pa rin niya kayang kumatawan sa buong PhilHall. Itinuro ni Bradley si Mike at ngumisi, "Kapitan Mike, pinoprotektahan mo ba si Terrence sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol sa aking tiyuhin ng ganyan? Huwag mong isipin na magaling ka dahil lang sa sinusuportahan ka ng pamilyang Outyan. Kahit na ang aming pamilyang Zing ay hindi kasing husay ng iyong pamilyang Outyan, ngunit. Pero, nako. May karapatan ka bang magsalita sa barko ko? Sino ka sa akala mo? Ang lakas ng loob mong ituro ako. Gusto mo na bang mamatay?" Tinampal ni Mike ang daliri ni Bradley. Ano ba to? Iniisip ba talaga niya na isa siyang malaking tao? Hindi niya nga sineseryoso si Dojen. Itinuring na niya ang sarili niyang negosyante dahil hindi niya pinatay ang hanggal na ibong ito. Ikaw. Galit na galit si Bradley. Isa siyang mapagmalaking anak ng langit mula sa kontinente ng silangan. Lalo na sa harap ni Ramlee, ang walang awang aral ni Mike ay muntik nang maging dahilan ng kanyang pag-aaway kay Ramlee. Sa kasamaang palad, agad siyang pinalibutan ng mga gwardya sa barko, na siyang nagpakalma ng tuluyan kay Bradley. Hindi matalinong hominin si Mike sa sinaunang barkong pandigma. Napalunok na lamang ni Bradley ang kanyang galit at maghintay ng pagkakataong makaganti sa hinaharap. Ikinumpas ni Terrence ang kanyang kamay kay Mike habang nakangiti. "Kapatid Mike, sinabi ko na sa iyo na iwan mo sa akin ang bagay na ito. Hindi mo kailangang pakialaman ang mga payaso na ito. Dahil nandito na ang lahat, hindi ko sasayangin ang iyong oras. Ako, si Terrence, ang magsasabi sa inyong lahat ngayon na sinumang mang-aasar sa akin, kahit saan pa sila nanggaling, ay mapapahamak at mamamatay lamang kung mahuhulog sila sa aking mga kamay." Napakalamig ng tono ni Terrence habang nagsasalita, ang kanyang malamig na mga mata ay naglilibot sa buong silid. Ang mga taong tulad ni Wanye na nakipag-ugnayan na kay Terrence noon ay nagulat. Hindi nila naramdaman ang ganitong lakas mula kay Terrence noong kausap nila ito dati, ngunit ngayon ay napagtanto nila na ang lalaking ito ay hindi simple. Natarante si Dojen. Palihim na kumampi sa kanya ang Stone Army, ngunit hindi maaaring ibunyag ang ganitong bagay. Kung sakaling mapatay ang Consecrator ng isang Pil Division, anuman ang mangyari, iimbestigahan ito ng mabuti ni Zhang Lijiu pagbalik niya. Pagkatapos ay natural na may mga bagay na lilito, at ito ay isang bagay na hindi kailanman papayagan ni Dojen. Terrence, gusto mo ba talagang maging kaaway ng PhilHall? Kung maglalakas loob kang patayin ang Consecrator na si Shi, kailangan mong harapin ang puot ng ating Hallmaster, ang Diyos ng Pil na si Zhang Lijiu. Sigurado ka bang kaya mo ito at ng mga kaibigan mo? Sigaw ni Dojen. Hindi niya hahayaang patayin ni Terrence si Shijun kahit anong mangyari, at binanggit pa niya ang pangalan ni Zhang Lijiu. Nakakalungkot isipin. Gusto nga gawin ni Dojen ang bulwagan ng Altmaya mula sa mga kamay ni Zhang Lijiu, ngunit sa kritikal na sandaling ito, kailangan pa rin niya ang reputasyon ni Zhang Lijiu upang makontrol ang sitwasyon. Kahit makuha niya ang bulwagan ng Altmaya, kay Dojen pa rin kaya iyon. Dojen, hindi mo ba pwedeng baguhin ang kwento mo? Nakangising sabi ni Terrence. Hindi mo ba pwedeng paulit-ulitin ang parehong bagay? Hindi ka mabubuhay nang wala ang pangalan ng Diyos ng Pil na si Zhang. Isa pa, sinabi na ni Kuya Mike, sino ka ba sa akala mo? Isa lang siyang butler na namamahala sa PhilHall para sa kanya. Akala ba talaga niya siya ang Panginoon ng PhilHall? Kumakatawan sa PhilHall at sa Diyos ng Alchemy na si Zhang sa isang iglap. Nakakatawa talaga. Tumawa ng mahina ang ilang tao sa karamihan. Pakiramdam nila ay may katuturan ang mga sinabi ni Terrence. Karamihan sa mga tao rito ay mga prominenteng tao sa Nakajima. Hindi sila nag-alinlangang tumawa. Walang natatakot kay Dojen, ang vice head ng PhilHall. May kakaiba pa ring ekspresyon sa mukha si Ramlee. Tumangala siya kay Dojen at saka humarap kay Terrence, pero ayaw nitong magsalita. Mike, may gagawin ka ba tungkol dito? Ang honorary elder ng PhilHall ay napatay sa barko mo. Sa tingin mo ba ay makakalusot ka? Kaya si Terrence ay panauhin ni Mike, pero kami ay hindi. Gusto mo pa ring makipagnegosyo sa katubigan ng 5 isla. Lumingon si Dojen at sinigawan si Mike. Medyo natatarante na siya at hindi niya napansin na si Tony, na sumunod sa kanya papunta sa bangka, ay nakatingin sa kanya.
Kumunat ang noo ni Mike. Maaari niyang baliwalain sina Phil-Hall at Dogen, ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang sarili niyang reputasyon. Tama si Terence, ngunit hindi siya maaaring umupo na lang at walang gawin. Hindi ito makakabuti para sa pag-unlad ng armada. Pero pagkatapos ng pangalawang pag-iisip, nakapagdesisyon na siya, kampi pa rin niya si Terence. Dogen, hindi mo na kailangan pang sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa barko ko. Nilabag ng hukbong bato ang restriction at inatake si Terence. Tama lang na sila ay nahuli at napatay agad. Huwag mong sabihin sa akin na lahat iyo ay bisita. Kung lahat sila ay bisitang tulad mo, hindi ako maglalakas loob na tanggapin ang iyong kahilingan. Sabi ni Mike. Walang pakialam na sabi ni Mike. Tama si Dogen sa isang bagay. Isa rin siyang panauhing pandangal sa barkong ito, kaya medyo mas mahinahon ang tono ni Mike. Tumawa si Dogen, Mike, huwag mo akong kausapin tungkol sa mga walang kwentang bagay na yan. Magiging prangka ako sayo. Kung patuloy kang papanig kay Terence at ituturing na wala lang ang buhay ng mga mersenaryo natin, agad akong pupunta sa asosasyon para i-impeach ka. Huwag mong kalimutan na ang Phil-Hall natin ay isa ring VIP member ng asosasyon. Hindi ako naniniwala na walang makakakontrol sayo. Kasing kalma ng tubig ang mukha ni Aomike. Kung gusto niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa karagatan, kailangan niyang mapailalim sa jurisdiction ng Association of Marine Transportation. Maliban na lang kung hindi siya gumawa ng lehitimong negosyo at naging pirata, kailangan niyang alalahanin ang bagay na ito. Talagang walang pakialam si Mike kay Dogen. Naniniwala rin siya na hindi siya gagawa ng paraan ng Phil-Hall. Gayunpaman, dahil sa kasuklam-suklam na ugali ni Dogen, posible na magsampa siya ng reklamo sa Association of Marine Transport upang kasuhan siya. Ito ang naglagay sa kanya sa isang medyo mahirap na posisyon. Nakikita ni Terence na nasa mahirap na sitwasyon si Mike, syempre, hindi niya hahayaang malagay sa mahirap na sitwasyon ang kaibigan niya. Kapatid Mike, hindi naman talaga mahalaga si Shijun. Tutal, isa lang naman siyang piyon. Aalamin ko kung sino ang nasa likod niya, kaya wala nang problema kung hindi natin siya papatayin. Nakahinga ng maluwag si Mike. Alam niyang sinusubukan ni Terence na iligtas ang sarili niya, kaya ngumiti siya, Lil Bro Linford, napakalawak ng iyong isipan, wala talagang dapat pagdudahan sa isang daga na tulad nito. Huwag kang mag-alala, pagkatapos ng biyaheng ito, tiyak na tutulungan ka ni Kuya na makamit ang hustisya. Malamig na tumingin si Mike kay Dogen. Hindi lang nagpadala ng mga tao ang ugok na ito para patayin si Terence sa barko nito, kundi pinagbantaan pa niya ito gamit ang asosasyon. Akala ba niya isa siyang santo? 5,828. Ang isang lalaking kayang gumalaw ng walang hadlang sa dagat ay tiyak na hindi isang taong may malambot na puso. Napakawalang awa nito. Bahagyang nanginig ang katawan ni Dogen nang makaramdam siya ng kaunting panghihinayang. Hindi lang niya nabigong patayin si Terence, kundi lubusan din niyang nasaktan si Mike. Isa itong malaking kawalan. Mabuti na lang at hindi na nagsalita pa si Terence tungkol sa pagpatay kay Shijun. Nanalo si Dogen sa round na ito, at pakiramdam ni Terence ay isa lamang itong sampal sa mukha ang mga sinabi niya. Ito na lamang ang tanging pampalubag loob. Salamat, kapatid na Mike. Gayunpaman, may sarili akong plano para sa bagay na ito. Kapatid na Mike, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Bahagyang ngumiti si Terence. Itinaas niya ang kanyang paa at sinipa si Shijun patungo kay Dogen. Kasabay nito, ginamit niya ang hindi nakikitang kamay na humihipo ng kaluluwa upang mahuli ang Yuan Shen ni Shijun sa espasyo ng Jade. Dahil sinabi niyang gusto na niya itong mamatay, tiyak na mamamatay ito. At mamamatay siya ng mas miserable pa kaysa dati. Ibinalik ko na siya sa iyo para sa kapakanan ng kapatid kong si Mike. Hahayaan ko na rin muna ang usapin ng pananambang sa akin ng hukbong bato. Gayunpaman, binabalaan kita, kung patuloy mo akong gagamutin, walang makakapagligtas sa iyo. Malamig na sabi ni Terence sa grupo ni Dogen, kasama na si Ramlee. Kakaiba ang babaeng ito at palaging kasama ang gago na si Bradley. Siyempre, wala siyang magandang impresyon sa kanya. Sumanghel si Dogen. Kahit na nailigtas niya si Shijun, hindi niya ipinagmalaki ang kanyang tagumpay.
Masyado siyang pabaya sa pagkakataong ito. Gusto niyang gamitin si Shijun para maalis si Terence, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas si Terence. Kaya niyang maalis si Shijun ng ganoon kadali. Sa gitna ng karamihan, palihim na umiling si Tungwawi. Si Dogen nga ang kanyang amo, pero mahirap talagang sundin ang isang amo na mahilig manggulo. Ano ba ang nangyayari? Siya ang nagsabi sa kanila na huwag nilang guluhin si Terence, tapos ngayon ay nagpadala siya ng isang tao para patayin ito. Ayos lang sana kung magtagumpay sila, pero nabigo sila. Gayunpaman, alam niyang ang biglaang operasyong ito ay malamang dahil natalo si Bradley sa kamay ni Terence, at sinubukan niyang hikayatin si Dogen na gumawa ng aksyon. Malamang na hindi niya maalis ang mukha nito. Iyon lang ang paraan para maaliw niya ang sarili, kahit papaano ay nalaman niya ang lakas ni Terence mula sa operasyong ito, at hindi naman sa wala siyang nakuhang kahit ano. Habang iniisip niya ito, biglang sumigaw si Dogen, "Terence, anong ginawa mo kay Shijun? Bakit wala siyang kilos?" Kahit ang kanyang sinaunang espiritu ay kinuha na ng kamay na umaagaw ng kaluluwa. Magiging kakaiba kung makakagalaw pa rin siya. Bagamat buhay pa ang katawan ng Stone Army, hindi ito gaanong naiiba sa isang bangkay. Ito ay tuluyang mabubulok pagkalipas ng ilang panahon. Malamig na tumawa si Terence sa kanyang puso, kalmado ang kanyang mukha, "Anong nagawa ko? Dogen, naghahanap ka ba ng gulo? Kung gusto mong mangaway, sabihin mo lang. Tatanggapin ko ang lahat, huwag kang hahanap ng ganoong kawalang saysay na dahilan." Nawala ng masabi si Dogen. Wala siyang ebidensya para patunayan na may ginawa si Terence kay Shijun, pero kahit ang isang hanggal ay malalaman na si Terence ang may ginawa kay Shijun. Gayunpaman, maliban kung mayroon siyang ebidensya, walang saysay na magsalita pa. Tumingin si Terence kay Shijun at ngumisi, may mga nakatagong pinsala ba ang lalaking ito? Kung hindi, hindi sana ganito ang kahihinatnan, di ba? Wala akong ginawa sa kanya. Bigla na lang siyang naging tanga, kaya huwag mo akong sisihin dito. Sinaman ng tingin ni Dogen si Terence. Alam niyang wala siyang makukuhang kahit ano mula kay Terence gamit ang mga salita nito, kaya hindi niya pinansin si Terence at sinimulang suriin si Shijun. Sa kasamaang palad, maliban sa ilang maliliit na pinsala, walang problema sa katawan ni Shijun. Natanggal na ni Terence ang nakamamatay na chi ng 5 elemento, kaya walang problema sa kanyang mga meridian. Bilang punong alchemist ng Philhall, natural lang na naiintindihan din ni Ramlee ang teorya ng medisina. Walang nakitang problema si Jing Dongju, kaya lumapit siya para tingnan. Mukhang pagkawala ng kaluluwa ang sitwasyong ito. Dahil ba nawala mo ang iyong sinaunang espiritu? Mahinang sabi ni Ramlee, medyo nagulat. Iniangat niya ang kanyang ulo at tumingin kay Terence, umaasang makakita ng ilang pahiwatig mula sa mukha ni Terence. Sa kasamaang palad, hindi niya nakuha ang gusto niya. Master Ramlee, nakakahanap ka ba ng paraan para gamutin ang konsagradong Shi? Tumingin si Dogen kay Ramlee ng may pag-asa. Wala siyang makitang mali kay Shijun, ngunit agad itong napansin ni Ramlee. Siyempre, inialay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa punong alchemist ng Philhall. Tumayo si Ramlee at bahagyang umiling, hindi ito kayang gamutin ng kahit anong tableta. Wala na akong ibang paraan. Marahil ay madyay gising siya sa loob ng ilang araw. Kung hindi, maaaring bilhin ni Vice Hall Master Jing ang sangay ng pagtitipon ng mga espirito sa subastang ito at ibigay ito kay Shi, ang Consecrator. Maaari rin itong makatulong sa kanya na mabawi ang kanyang kamalayan. Kanina pa nakikinig si Terence sa sitwasyon at natural na narinig niya ang sinabi ni Ramlee. Mas lalo siyang gumanda sa kakaibang babaeng ito, pero sa kasamaang palad, hindi nito alam ang gamit ng kamay na nangangagat ng kaluluwa. Ikinulong ni Terence ang buong kaluluwa ni Shijun. Hindi pa kasama rito ang isang sanga na nangalap ng kaluluwa, kahit ang isang puno na nangangalap ng kaluluwa ay hindi gagana. Hindi mapigilan ni Terence ang panginginig sa naisip. Kung ang espiritu ni Jenny ay hawak din ng isang tao o kung anong puwersa, magagawa ba niya itong gisingin kahit na nasa kanya ang sanga ng pagtitipon ng espiritu? Sige, lahat kayo, maghiwa-hiwalay na kayo. Magpapadala ako ng mas maraming gwardya para bantayan ang mga pasilyo ng ating mga tanyag na panauhin.
Tiyak na hindi ko nahahayaang mangyari muli ang ganitong bagay. Ito ang garantiya ko, kay Mike, makakaasa kayo. Hindi alam ni Mike ang tungkol sa mga pag-aalala ni Terence. Sa unang tingin, tila natapos na ang pag-atake ng hukbong bato, at sinimulan na niyang ilikas ang mga tao sa kubyerta. Malapit nang magliwanag ang langit, at ang apat na iba pang barko ay handa nang umalis. Hanggat aalis sila sa daungan, itataas ng sinaunang barkong pandigma ang harang, at ang kanyang kontrol sa buong barkong pandigma ay aabot sa tugatog nito. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa Nakajima Pill Hall na magdudulot ng anumang gulo. Nagsimulang umalis ng dala-dalawa at tatluhan ang mga tao sa kubyerta matapos marinig ang mga salita ni Mike, ngunit ang paraan ng kanilang pagtingin kay Terence ay ibang-iba. Bagamat hindi talaga pinatay ni Terence si Shijun nang sabihin niyang papatayin niya ito, masasabi ng sinumang may mata na hindi mahalaga kung napatay man siya o hindi. Kahit buhay pa siya, wala siyang pinagkaiba sa isang patay na tao. Matapos sabihin ni Ramlee ang kanyang opinyon, wala na siyang gustong sabihin pa. Tiningnan niya si Terence huling pagkakataon bago tumalikod at umalis. Tinitigan ng masama ni Bradley si Terence ng may puot, pagkatapos ay nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinundan si Ramlee. Bagamat si Dogen ang nagutos para sa hukbong bato, si Bradley ang nagudyok nito sa simula. Kung hindi dahil sa patuloy niyang paghihikayat kay Dogen, hindi sana haantong sa ganito ang hukbong bato. 5,829. Gayunpaman, hindi man lang nakaramdam ng pagkakasala si Bradley. Wala siyang pakialam sa kasalukuyang sitwasyon ni Shijun. Sa kanyang puso, sinisisi pa rin niya si Shijun sa pagiging gago. Hindi niya kayang pumatay ng kalaban na mas mahina kaysa sa kanya. Karapat-dapat siyang mamatay. Malungkot ang mukha ni Dogen habang sinenyasan niya ang isa pang gwardya ng Pill Hall na ibalik si Shijun sa kanyang silid. Sa simula ay gusto niyang pabolaikin si Shijun sa baybayin, ngunit matapos makinig sa mga salita ni Ramlee, nagbago ang kanyang isip. Dahil kailangan niya ang sangay ng pagtitipon ng mga espirito upang gamutin si Shijun, mas nararapat na dalhin siya sa pinakahilagang isla. Ilang sandali pa, si Dimitri, na mula sa sikat na sekta ng medisina, ay lumitaw sa silid ni Dogen pagkatapos matanggap ang abiso. Sa orihinal na plano, si Dimitri ay mananatili sa gitnang isla upang harapin ang makalangit na Elixir Pavilion, habang si Dogen ay dadalhin sina Bradley at Tony sa pinakahilagang isla upang tingnan kung may pagkakataon na ipatupad ang plano na putulin ang mga pakpak ng makalangit na Elixir Pavilion. Sino ang mag-aakala na ang isa sa kanilang mga pakpak ay mababali bago pa man umalis ang barko? Ang isang sinecure sa malaking bilog ng Profound ay tiyak na isa sa mga nangungunang figure sa gitnang isla. Dogen, anong nangyayari? Hindi ba't sinabi nilang hindi muna nila guguluhin si Terence, at magsisimula sila kina Jerry, Jonas, at Mike? Kahit gusto mo pang pumatay ng tao ang hukbong bato, dapat sina Jerry at Jonas ang dahilan, di ba? Pagkatapos umupo ni Dimitri, nagtanong siya ng may labis na pagkadismaya. Bukod kina Dimitri at Dogen, tanging si Bradley lamang ang naroon. Para makahanap ng pagkakataon, pansamantalang hindi lilito si Tung Wofei sa kanilang paligid. Kahit na makilala niya sila, magkukunwari siyang hindi niya sila kilala. Sumanghel si Dogen at hindi nagsalita. Hindi niya masabi kay Dimitri sa harap ni Bradley na kasalanan ng anak niya ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa kanyang pagrereklamo, hindi sana siya nawalan ng isang general. Tumingin si Bradley kay Dogen. Tumayo siya at sinabing, "Ama, nagmakaawa ako kay Tio na maghayganti para sa akin. Pinahiya ako ni Terence sa harap ni Ramlee. Kung hindi ko siya papatayin, hindi ko ito malalampasan. Baka maging demonyo siya sa puso ko kapag nag-cultivate ako. Gusto kong umunlad, kaya hindi ko maaaring pakawalan si Terence." Biglang walang masabi si Dimitri. Tungkol sa gulo na dulot ng kanyang anak, ano kaya ang masasabi niya, bilang ama? Hindi nakakapagtaka na pumayag si Dogen na hayaan si Shijun na harapin si Terence pagdating sa cultivation ni Bradley. Kalimutan mo na yan, huwag muna natin itong pag-usapan. Pag-usapan natin ang sitwasyon ng Stone Army. Iparaan ba para mailigtas siya? Tutal, eksperto siya sa Great Circle of Mysterious Ascension. Sayang kung mawala siya ng ganito.
Ikinumpas ni Dimitri ang kamay at tumigil sa pag-uusap tungkol kay Terence. Iniba niya ang usapan kay Shijun. Umiling si Dojen, pinsan, nakita mo si Shijun ngayon lang. Tama si Ramlee. Parang pagkawala ng kaluluwa. Sigurado akong si Terence ang may gawa niyan, pero hindi ako sigurado kung paano niya nagawa iyon. Siguro nilason na niya ito dati. May nakikita ka bang senyales ng pagkalason? Wala ring magawa si Dimitri. Kung nakikita niya lang ito, maghihintay kaya siya hanggang ngayon at hindi na lang sinabi. Isa ba itong sampal sa mukha niya o ano? Kalimutan mo na yan, pumunta muna tayo sa pinakahilagang isla at kunin muna ang sangay ng pagtitipon ng Diyos. Pinsan, hindi mo kailangang bumaba, sumama ka na lang sa amin. Napagtanto rin ni Dojen na may mali sa sinabi niya, kaya mabilis niyang ikinumpas ang kamay para itigil ang usapan. Dahil walang ideya ang sinuman, sinunod na lang niya ang sinabi ni Ramlee. Gayunpaman, mabuti naman ang sangay ng pagtitipon ng espiritu, at hindi siya malulugi kung bibilhin at hahawakan niya ito. Niyaya niya si Dimitri na sumama sa kanya dahil pakiramdam niya ay hindi gaanong maaasahan si Bradley. Mukhang may talento naman ito, ngunit sa pagkakataong ito, nilinlang niya ito. Mas mabuting hayaan na lang ang ama ng bata na sumunod sa kanya. Hindi tumutol si Dimitri. Walang pagmamadali na harapin ang makalangit na Elixir Pavilion. Hanggat kaya niyang maalis ang ilang tao sa barkong ito, ang makalangit na Elixir Pavilion ay magiging parang isang walang ugat na damong pato. Walang dapat ipag-alala. Kasabay nito, may ilang taong nagtipon sa silid ni Terence. Naroon sina Jerry, Jonas, at Shenjin. Hindi dumating si Mike dahil may mga kailangan siyang ayusin sa barko. Nag-aalalang sabi ni Jerry, Kuya Linford, medyo naging mapusok ka talaga ngayon. Kontrabida si Dojen. Tiyak na pasabugin niya ito at ipapamuka sa'yo na sinaktan mo ang bulwagan ng alchemy. Maaaring hindi mo alam ito, pero si Master ay isang taong nagmamalasakit sa kanyang mukha. Kung alam niyang hindi mo siya binibigyan ng mukha, tiyak na magagalit siya. Kuya Jerry, hindi ba't medyo bastos na pag-usapan ang iyong Panginoon ng ganyan? Natatawang tanong ni Terence. Natawa si Jerry, at nabawasan ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nag-aalala ako sa iyo. Hindi ba pwedeng maging seryoso ka pa? Tumawa rin si Jonas. Senior brother, masyado kang nag-aalala. Hindi nagmamalasakit si Master sa mukha niya. Mahilig din siyang maging makatwiran. Kahit alam ni Dojen kung paano magkalat ng chismis, wala ba tayong bibig para magsalita? Kung tungkol naman sa katotohanan, natural lang na makikilala ito ni Master. Hindi mo kailangang matakot at mag-alala dito. Akala ni Terence, disenteng tao ang kanyang marteng amo, at hindi niya kailangang masyadong mag-alala tungkol dito. Siyempre, hindi naman talaga siya nag-aalala tungkol dito. Sige, Kuya Jerry, sabi ni Kuya Collins, makatwirang tao raw ang Diyos ng alchemy na si Zhang, kaya siguradong hindi niya ako sisisihin. Hindi pa kasama rito, gaya ng alam mo na, si Shijun ay tauhan ni Dojen. Dapat ay may kaunting pag-unawa rin sa kanya ang Diyos ng alchemy na si Zhang, kaya kahit anong gawin ni Dojen para manggulo, wala itong silbi. Nakangiting sabi ni Terence, dahilan para mas maging relax si Jerry. Tama iyan. Si Master ay isang makatwirang tao. Pagdating ng panahon, ipapaliwanag namin ito ni Junior Brother Collins sa Master. Naniniwala ako na hindi kayang linlangan ng mga salita ni Dojen ang Master. Tumanggaw si Jerry, sa wakas ay binitawan na ang pag-aalala sa kanyang puso. Pakiramdam ni Shenjin ay wala siyang silbi at wala siyang maitutulong. Tila naramdaman ni Terence ang kanyang iniisip at tinapik ang kanyang balikat, sige, ayos lang ako rito. Dapat kang bumalik at magpahinga ng maaga. Mag-ingat ka. Pag-uusapan natin ito pagkatapos nating maglayag bukas. Sige, boss. Sangayon ni Shenjin. Naisip niya na dahil wala na siyang ibang maitutulong, mag-cultivate na lang siya. Kung may gustong maghanap ng gulo sa kanyang boss sa hinaharap, siya ang unang susugod at haarang sa kanila. Tumayo rin sina Jerry at Jonas at sinabing, kung ganoon nga, aalis na kami. Lil Bro Linford, magpahinga ka ng mabuti. Mag-uusap tayo ulit pagkatapos nating maglayag.
Hindi sila pinigilan ni Terence at pinalabas muna sila bago isinara ang pinto at muling naglagay ng restriction. Ang mga restriction na winasak ng Stone Army ay naayos na. Mahirap itong ayusin muli, ngunit madali lang naman. May mga propesyonal sa sinaunang barkong pandigma na gumawa nito. Sinuri ni Terence at nasiyahan siya sa pagkukumpuni. Matapos ang pag-aaksaya ng napakaraming oras, maging ang plano ni Terence para sa pagpipino ay naantala. Alam niyang si Dogen at ang iba pa ay sasali sa bid para sa sangay ng pagtitipon ng mga espirito, kaya kinailangan niyang maghanda ng mas maraming pildores para sa pagpapawi ng kaluluwa bilang kapital. Magiging biro lang kung hindi niya mapanalunan ang bid. 5,830. Nang ilabas ni Terence ang kaldero ng Shenlong at nagsimulang gumawa ng pampawala ng kaluluwa, tinatanong siya ni Yvonne tungkol dito. Ama, sino po ba yang Terence na yan? Bakit parang ang lakas niya? Sina Yvonne at Wanye lang ang nasa silid, kaya mas casual lang siya sa pananalita. Ngumiti si Wanye, mayroon ngang kaunting lakas itong si Terence. Nabalitaan kong siya ang bagong disipulong hari ng sekta ng Green Cloud sa North Island. Siya ang pinuno ng bagong henerasyon ng mga disipulo sa 3 pavilion ng North Island. Lubos din siyang iginagalang ng Truet. Sa North Island, napakalakas ng reputasyon ni Terence kaya naaabutan na niya si Julius, ang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon. Bagamat may ilang hindi pagkakaunawaan siya sa sangay ng ating Chamber of Commerce sa North Island, hindi nito maitago ang kanyang talento. So sikat na sikat pala siya sa North Island. Puri ni Yvonne, pero wala siyang masyadong pakialam. Ang North Island ang pinakamahina sa 5 pangunahing isla. Hindi naman masama na purihin niya ng ganoon ang isang bagong dating na hari ng North Island. Mali ka kung iniisip mong sikat lang siya sa North Island. Siya rin ang prinsipe consort ng munting prinsesa ng West Island, si Nika. Napatawa si Wanye at nagpatuloy, alam mo ba ang tungkol sa munting prinsesa ng West Island, di ba? Ang huling maswerteng si Terence. Bukod doon, nabalitaan ko rin na nakapunta na siya sa Southern Island, at nakapasok siya sa teritoryo ng Spirit Beast. Hindi ako masyadong sigurado sa mga detalye, pero ang katotohanang ligtas siyang nakaalis sa Southern Island ay nagpapakita ng kanyang lakas. Ganoon ba siya kalakas? Napasinghap si Yvonne ng malamig na hangin. Labis siyang nagulat. Hindi mahalaga ang prinsipe ng West Island, ngunit ang makapasok sa South Island at makaalis ng ligtas, talagang kamangha-mangha iyon. Iyon ang katimugang isla, na kilala bilang bawal na lupain para sa mga tao. Hindi lang iyon. Noong nakaraan, pinuntirya ng mga tao mula sa pamilyang Zing si Terence, sinasabing ang mga elixir ng makalangit na Elixir Pavilion ay ipinuslit mula sa silangang kontinente. Kumilos sila para sa Panginoon ng isla, sa estado ng Talon, upang supulan ang bagay na ito. Sa huli, direktang sumulat ng mga liham ang mga tao mula sa pamilyang Zing sa silangang kontinente upang magreklamo, ngunit sila ay pinagalitan ng mga mayayamang tao ng silangang kontinente. Mula rito, makikita na si Terence ay may mataas na katayuan sa silangang kontinente. Hindi napigilan ni Wanye na humanga kay Terence. Hindi nila ito mapapansin kung hindi nila ito binanggit na bisita na ni Terence ang lahat ng 5 isla, at mayroon siyang malalakas na puwersa at mga katulong sa kanluran, hilaga, at gitnang isla. Kahit sa silangang isla, malamang ay maayos naman ang kalagayan niya, at maaaring mayroon pa siyang koneksyon sa mga espiritong halimaw sa katimugang isla. Nakakatakot kung iisipin nila, bakit naman gugustuhin kalabanan ng pamilya Zing ang isang taong tulad nito? Ano ang problema nila? Puri ni Wanye sa kanyang puso, sinusubukang alalahanin kung naging bastos ba siya kay Terence. Kahit na hindi sila magtulungan, dapat nilang gawin ang kanilang makakaya para maging mabuti ang kanyang panig. Sino ang mag-aakala kung kailan sila hihingi ng tulong sa kanya sa hinaharap? Nakadilat ang magaganda at malalaking mata ni Yvonne, at bahagyang nakabuka ang kanyang bibig, mukhang nalilito. Maya-maya, bumantong hininga siya at sinabing, kaya pala napakalakas niyang tao. Hindi nakakapagtaka na handa siyang tulungan ang kanyang nakababatang kapatid sa mga blind date. Alam ni Yvonne kung anong klaseng tao si Shenjin. Matapos marinig ang pagpapakilala ni Wanye kay Terence, natitiyak niyang si Shenjin ay ang nakababatang kapatid ni Terence.
Tila hindi ito kwalipikado bilang isang matalik na kapatid. Tumingin si Wang Yi sa kanyang anak at biglang nagtanong, Ivan, hindi ka na bata. Naisip mo na ba ang tungkol sa iyong kasal? Namula ang mukha ni Ivan habang sumisimangot, Ama, bakit mo sinasabi yan? Huwag mong sabihin gusto mong magpakasal ng maaga ang anak mo. Hahaha, dapat magpakasal ang mga lalaki kapag matanda na sila, ang mga babae naman ay dapat magpakasal kapag matanda na sila. Binanggit mo lang ito noong maayos pa ang lahat. Ngumiti si Wang Yi habang hinahaplos ang kanyang magandang ginupit na balbas. Tiningnan niya si Ivan ng may pagmamahal at sinabing, syempre ayaw kong ipaksal ang pinakamamahal kong anak, pero kung mayroon kang taong gusto mo, hindi ba kita maiinis kung hindi kita ipakasal? Ama, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Lalong namula ang mukha ni Ivan habang nanunuya, walang magugustuhan ang anak mo. Hindi makakapayag ang isang ordinaryong anak na mahilig sa hedonismo na makita ka ng anak mo. Sa puntong ito, lumitaw sa isipan ni Ivan ang malamig na mga mata at mapang-ipang aura ni Terence, ngunit agad siyang umiling. Si Terence ay isang mahusay na lalaki, ngunit dahil sa labis siyang mahusay kaya't wala siyang iniisip tungkol sa kanya. Ang isang lalaking tulad nito ay hindi angkop para sa kanya, bukod pa sa babaeng katabi ni Terence. Sa kagandahan at kahusayan, mas mataas siya sa kanya. Isa siyang babaeng alam ang sarili niyang limitasyon. Tumango si Wang Yi. Sige. Dahil wala ka namang magugustuhan, babantayan kita. Titingnan ko kung may binata na karapat-dapat sa aking Ivan. At sabi mo ayaw mo akong magpakasal ng maaga. Hindi kita kakausapin. Pinadyak ni Ivan ang kanyang mga paa at tumayo para umalis. Hindi siya pinigilan ni Wang Yi dahil gumagabi na at makabubuti para sa kanya na bumalik at magpahinga. Tungkol naman sa ideya ng paghahanap ng mayamang asawa para kay Ivan, hindi lang talaga niya ito sinasabi para sa kasiyahan. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang pag-isipan kung sino ang pipiliin. Bago magbukang liwayway, natapos na ng plote na pinamumunuan ng sinaunang barkong pandigma ni Mike ang lahat ng paghahanda at dahan-daang nagsimulang umalis sa daungan ng Nakadma. Pumila sila ng paanay patungo sa pinakahilagang isla at unti-unting bumilis. Katatapos lang ni Terence gawin ang unang batch ng mga Pildores na pampawi ng kaluluwa at malapit na niyang gawin ang pangalawang batch ng bahagyang yumanig ang barko. Alam niyang paparating na ang mga ito, ngunit hindi siya nito naapektuhan. Ipinagpatuloy lang niya ang dapat niyang gawin. Pagkatapos ng nangyari kay Shijun, wala nang maglalakas loob na pumasok muli sa kanyang silid. Mula sa isang partikular na pananaw, napapanahon ang pagdating ng Stone Army. Kung hindi dahil sa babalang ito, si Terence ay nasa malaking kawalan kung maaabala siya habang siya ay nagpipino. Mapayapang lumipas ang unang araw, at nang sumapit ang gabi, natapos ni Terence ang kanyang pagpipino at naghanda ng magpahinga. Gaano man kalakas ang kanyang pandama sa espiritu, hindi niya may pagpapatuloy ang pagpipino. Tutal, hindi lahat ng nasa sinaunang barkong pandigma na ito ay kanyang kaibigan, marami rin silang mga kaaway. Kailangan ni Terence ng sapat na lakas upang harapin ang mga biglaang sitwasyon. Boss, labas ka na. Kakabukas pa lang ni Terence ng pinto nang sumulpot si Shenjin sa harap niya, puno ng enerhiya. Naghihintay ba ang batang ito sa pinto kanina pa? Ano pang hinihintay mo rito? Tanong ni Terence, nalilitong tanong. Hindi ba dapat ay binuksan nila ang restriction ng pinto para ipaalam sa kanya kung may mali? Tumawa si Shenjin, hindi, katatapos ko lang mag-cultivate at gusto kong makita kung lalabas ka. Dahil may restriction sa pinto, natatakot akong maistorbo ang cultivation mo, kaya naisip kong maghintay muna ako sandali. Pagkatapos ay lumabas ka. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.